kung taga saan ba kayo. Ayan. So I hope nakapag-dinner na rin kayo para makapag-focus kayo sa webinar natin for tonight. Ayan. So marami tayong pag-uusapan for tonight. Ayan, marami kaming tuturo sa inyo. And I hope yun nga, and just give us at least 2 hours of your time for tonight para ma-share namin lahat ng mga dapat namin ma-share sa inyo. And yun nga, matutunan nyo din itong forex trading. Ayan. So, alright, I think we can start na. Ayan. So, yung pag-usapan natin for tonight, what to expect. Ayan. So, pag-usapan natin yung basic foundation in Forex, yung mga terminologies na ginagamit namin, yung mga dapat yung malaman, yung mga technical and fundamental analysis, who is economy and why you should join economy. But before anything else, let me first introduce myself. Ayan. My name is Michael Anthony De Vera. Ayan. So, ako po yung magiging speaker niyo for tonight. And then later on, papakilala ko din sa inyo yung mga iba pa naming mga coaches. So, anyway, I'm a former OFW. Nag-work ako sa Dubai from 2014 to 2017. Actually, 3 years din yan na na-experience ko maging OFW. Pero yun nga, for me, hindi ako naging successful dyan. Medyo nahirapan ako. And after 3 years, nag-decide na rin ako na bumalik dito sa Pilipinas. Ayan. And then, pagbalik ko dito sa Pilipinas, from 2018 up to now, isa po akong financial advisor sa isang insurance company. Ayan. So, dito na-enjoy ko yung work na to kasi meron kaming time freedom o yung natawag na work-life balance. Wala kasi kaming pasok na Monday to Friday. Kumbaga, ang meeting lang namin dyan once a month lang. And then kami na bahala kung kailan namin i-meet yung mga client namin. Kumbaga, meron kaming sariling oras, hawak namin sarili naming oras. And aside from that, may purpose yung trabaho namin. Kumbaga, we make a positive impact on other people's life by presenting yung product ng insurance and investment. Kumbaga, nakakatulong kami sa mga tao na yun nga, ma-secure namin yung future nila and yung future ng family nila. Aside from that, rewarding din yung compensation. And there's may career growth and good community. Kumbaga, from 2018, after 2 years, na-promote din ako as a unit manager. So, may mga financial advisor na rin ako under me. And then yun nga, from working for 5 years from 2018 up to now, ayan, napaisip lang ako na actually this year lang yun, napaisip ako na since I have a time freedom, di ba? I have a work-life balance, hawak ko naman yung sarili kong oras. Bakit hindi ako mag-isip or maghanap ng other source of income pa bukod dito sa pagiging financial advisor? Ayan. So, yun nga, kumbaga napaisip ako for 5 years din kasi na ginagawa ko 'tong trabaho na 'to, minsan nanghihinayang ako sa oras. Kaya nag-isip ako ng other way of na puwede kong pagkakitaan in a way na meron of course, meron pa rin akong time freedom, hawak ko pa din yung oras ko, 'di ba? And of course, yung digital na. Kumbaga yung kahit nasaan ka, 'di ba? Puwede mo siyang magawa. Wherein yun nga, since meron kasi akong isang advisor under my team na matagal na siya nagte-trade ng forex. And then na-introduce niya sa akin 'to, I don't know if you know her. Her name is Lady, isa sa mga coaches namin and mentor. Ayan, si Coach Lady. Inintroduce niya sa akin yung forex wherein yun nga, nakita ko sa forex, kumbaga dito puwede ka rin kumita anytime, eh. Kumbaga basta natutunan mo yung forex, kaya mong kumita and kaya mo mag-profit anytime as long as yun nga, meron kang knowledge about it and alam mo mag-trade sa market. Ayan. So, by the way, pag-usapan natin, ano ba yung forex para lang meron kayong idea, kung ano ba ang forex, ayan. So, from the word itself na forex, it's a foreign exchange. Diba? It's a buy and sell ng mga currencies, palitan sila ng mga palitan ng pera, wherein, yun nga, kung pupunta ka ng ibang bansa, kailangan mo magkapalit ng pera. Diba? Let's say for example, pupunta ka ng US, kailangan mo magkapalit ng US dollar. And aside from that, si Forex kasi, siya yung pinakamalaking financial market sa buong mundo. If you have an idea, kung meron kang idea about crypto, about stocks, si Forex, mas malaki pa siya compared to crypto and stocks. Kasi sa Forex, there is 6.7 trillions of dollar yung umiikot sa buong mundo yon every day. Ayan. So, ganun kalaki ang market
ng Forex. In a way na, kumbaga, ang goal namin dyan, makakurot man lang dun sa 6.7 trillions, di ba, na umiikot every day. Kahit $20, $50, malaking bagay na yun, di ba? And aside from that, it's a global market. Alam naman natin na lahat ng tao sa buong mundo gumagamit ng pera, and this is the most liquid business in the world. In a way na, for example, nag-trade ka ng Forex, kumita ka, pwede mo na siya agad ma-withdraw, pwede mo na agad siya magamit for your expenses. Alright? And aside from that, it operates 24/5, meaning open ang Forex market natin from Monday to Friday. Close lang siya kapag ka Saturday and Sunday, kapag ka weekend. Same thing, di ba, sa mga bangko, sarado rin ang mga bangko pag weekend. And also, ayan, sa Forex, you can trade na using your smart devices. Ayan, as long as you have Wi-Fi or data, pwede ka na mag-trade sa Forex. And sino pa ba yung mga big players na nagte-trade ng Forex? Also, andyan yung mga government, kasi alam nila, malaki yung possible na maging profit sa pagte-trade ng Forex. And of course, yung mga bangko natin, di ba? Yung mga central banks, yung mga financial institutions, and also even yung mga individuals, talagang inaaral na nila kung paano ba mag-trade sa Forex kasi they know na malaki yung potential na pwede mong makuhang profit pag alam mo mag-trade ng Forex. Kaya actually yung mga ibang mayayaman nga nagte-trade, nag-hire pa sila ng mga professional trader para lang mag-trade para sa kanila sa Forex. Ayan. So ganun, kumbaga high paying skill po na matutunan ang pagte-trade sa Forex market. Ayan, alright? Now, ano ba yung trading? Or paano ba nag-work yung trading? Pag sabi ko sa natin trading, associated siya with buying and selling sa mga stocks, commodities, currencies, bonds, or other financial instrument over shorter periods. Kumbaga, yung primary goal namin dito is to make profit dun sa mga short-term movement sa market. Ayan. Yung mga short-term movement sa market na yun nga makakurot man lang kahit 'di ba, pakonti-konti, $10 up to $100. So, yun yung primary goal kapag ka nagte-trade ka sa market. Iba to kapag ka sa investment naman. Sa investment kasi usually for long term yan eh. Pag sinabi mong investment, kunyari mag-invest ka sa stocks, antayin mo na tumaas yung value ng shares of stocks na yun. Pero dito sa trading, everyday pwede ka mag-profit. Magkaroon ka na ng limited opportunity na pwede mong magawa dito sa Forex market. Kasi nga, sobrang laki ng Forex market natin, di ba? Tulad ng sabi ko kanina, 6.7 trillions of dollar yung umiikot na pera sa buong mundo sa Forex market. Ayan. Alright? Ayan. Now, paano ba nag-work ang trading? Di ba? Let's say for example, ayan, yung palitan ng peso sa US dollar. Let's say ang palitan ng $1 is 50 pesos, di ba? And then meron kang $200. So, or meron kang 10,000 pesos. Gusto mo siyang ipapalit ng dollar. So, yung 10,000 pesos mo, pag pinapalit mo siya ng dollar, that's equivalent to $200. Di ba? And then let's say for example, tumaas yung value ng dollar, bumaba naman yung value ng peso, 'di ba? From kanina napalitan na 50 pesos, naging 55 pesos na siya per dollar. Meaning, yung $200 mo, pag pinapalit mo na ulit siya ng peso, 11,000 pesos na siya, 'di ba? From 10,000 na puhunan mo kanina, kumita ka na ng magkano? Ayan, kumita ka na ng 1,000 pesos, di ba? So, ganun po nag-work ang Forex trading. Ayan. So, pero dito po sa Forex market natin, let's say for example, bumaba naman yung value ng dollar, tumaas naman yung value ng peso. If that happens, if the price goes down, can you still make money? Ayan, sa Forex trading po, yes, pwede ka pa rin kumita kahit na bumaba yung value ng dollar and tumaas yung value ng peso. Kumbaga, dito sa trading, pwede ka mag-buy and pwede ka mag-sell. So kung bababa yung value ng peso, ng dollar, dapat naka-sell ka, 'di ba? Kung tataas naman yung value ng dollar, dapat naka-buy ka. So ganun po nag-work ang forex trading, alright? Now, una po, dapat niyo malaman din, ayan. So meron tayong tinatawag na mga broker. Alright? Now sa broker po, diyan lang kayo magde-deposit ng pera na gagamitin ninyo
sa pagte-trade sa market. Okay? So basically kasi hindi kayo makakapag-trade sa forex market basta-basta. Unless, of course, yun nga, dadaan kayo with the broker, wherein sa broker po kasi meron tayong tinatawag na leverage. Alright? Kasi dito, di mo na kailangan ng malaking kapital para makapag-trade ka sa forex market. Okay? Just by using yung mga broker, meron tayong, ayun, nagkakaroon tayo ng leverage sa kanila wherein pinapataas nila yung buying power natin. Let's say for example, yung fund mo na $500 lang. Ayan, yung $500 na yan, pwede nilang gawing 500,000 yan sa pagte-trade mo sa forex market. Kumbaga, yung leverage na yon, ayan, pinapalaki nila yung buying and selling power ng fund mo. Alright? That's why very important na dapat alam nyo na first, kailangan nyo muna mag-register sa broker before kayo makapag-trade sa market. Alright? So, meron na kaming mga recommended broker. Ayan. So, kausapin nyo lang din yung mga nag-invite sa inyo dito para malaman nyo kung saan kayo mag-register ng broker. Alright? Kasi maraming broker. Actually, sobrang daming broker na pwedeng gamitin. Pero meron kaming mga nire-recommend na broker. That's why, yun nga, very important din na kausapin nyo rin yung mga nag-invite sa inyo dito para hingin yung registration link ng broker na yon. Alright? So, yan yung number one na kailangan nyo malaman kapag ka magte-trade kayo sa market. So, kailangan nyo muna first, yung unang-unang platform na kailangan nyo is kailangan nyo ng broker. Alright? Now, yan, tulad ng sabi ko kanina, do you need capital in Forex? Actually, hindi naman na ganun, hindi naman kailangan na ganun kalaki yung capital mo since meron tayong broker na meron tayong leverage sa kanila para palakihin yung buying and selling power natin sa market. Alright? Kasi di ba imagine 6.7 trillions of dollar yung umiikot sa forex market every day. And then ang iti-trade mo $1 lang, $100 lang. 'Di ba? So parang hindi siya ganoon nag-work eh. Kumbaga that's why meron tayong tinatawag na mga leverage and kailangan niyo mag-register sa broker para makapag-trade kayo sa market. Right? Now, the second platform naman na kailangan niyo din before kayo mag-trade sa forex is yung MetaTrader. Ayan. So, yung MetaTrader, that's the trading platform na ginagamit natin para makapag-trade kayo sa forex market. So, pwede nyo siya i-download sa mobile phone ninyo. I-search nyo lang siya sa App Store, sa Google Play Store. Search nyo lang yung MetaTrader 5. So, that's for free. So, yan po yung ginagamit namin para makapag-trade sa forex market. So, later on, tuturo ko sa inyo paano i-operate yung MetaTrader 5. Alright? Now, 'di ba? Yung una, kailangan niyo mag-register sa broker. Once na-registered na kayo sa broker, gagawa kayo ng account diyan. Alright? Pag nakagawa kayo ng account, ngayon i-connect niyo naman siya sa MetaTrader app. Alright? Kumbaga ila-login niyo yung account details niyo sa MetaTrader app para yung fund niyo magmi-mirror siya dito sa MetaTrader 5. Alright? Makikita niyo siya sa MetaTrader 5. Okay? So, pakita ko sa inyo guys, para may idea kayo. Lang. Again, pa-download na po ako ng MetaTrader 5. Ayan. Nakita niyo ba guys yung screen ng phone ko? Can you type 1 po sa chat box? May tanong si Aurora. Okay lang ba if XNES? Yes, actually okay lang po. Okay din naman gamitin ng XNES. Pero isa sa mga recommended broker namin po talaga is yung XS because of maliit yung spread niya compared to other broker. Alright? So pa-type nga po ng sa chat box kung nakikita niyo yung yung screen ng mobile phone ko.
Ayan. Kita ba guys? Can you type nga po sa chat box? Alright, sige. So let's continue. Alright, so dito, ito yung ginagamit nating trading platform, yung MetaTrader 5. Wherein dito po, makikita nyo yung mga currency pair na pwede nyo i-trade sa market. Nandito siya sa my quotes. Tapos, pwede nyo siyang gamitan ng chart. Ayan. Para before kayo mag-trade sa market, pwedeng i-check nyo muna yung chart before kayo pumasok ng buy or sell. And then, nandito na yung mga ano natin, yung open position kapag ka nag-trade tayo mamaya, makikita natin yung history ng trade natin. And then, sa settings, ayan, dito nyo i-connect yung mga account nyo from the broker going to MetaTrader 5. Alright? Okay, so, lang guys Ayan. So, dito sa market, meron tayong tinatawag na base currency and quote currency. Wait lang, dito makita yung screen ko. Ayan. Again, pa-open ako guys ng MetaTrader 5 ninyo para doon ako mag-represent. Ayan. Alright, so dito muna tayo sa quotes. Ayan, sa quotes. Sa quotes, dyan yung makikita yung mga currency pair na pwede nyo i-trade sa market. Alright? So, yung XAU-USD, let's say for example, yung XAU-USD, yan yung currency pair na iti-trade natin. Yung unang pair na XAU, yan yung base currency natin or yung buy currency natin. And then yung USD naman is yung sell currency natin. Kumbaga, bumibili ka ng gold and then nagbebenta ka ng US dollar. Ayan. So dito, pwede nyo i-search yung mga other currency pair na gusto nyo, na pwede nyo i-trade sa market. Diba? Let's say for example, Euro-USD. Ay, nandito na yata siya. Ayan, nandito na pala yun. Yung Euro-USD. Ayan. So, from here, alright, wait lang. From here, dyan kayo mamimili kung ano yung currency pair na iti-trade nyo sa market. Alright, let's say for example, ako magti-trade ako ng XAU-USD. Ito yung gold versus US dollar. So, i-click ko lang yan. And then, pwede akong pumunta ng chart muna. Alright. So, magkaiba tayo ng itsura ng chart kasi yung sa akin, meron na siyang mga indicator. So, yung sa inyo, plain chart lang yung makikita nyo dyan kapag bagong install lang yung MetaTrader ninyo. Alright? So, right now, ayan, let's say for example, magte-trade ako dito sa XAU-USD. So, pupunta ako dito sa trade. Ayan, and then i-click ko yung plus button sa taas. Ayan. And then, ito isa sa mga dapat nyo malaman guys, itong lot size. Alright? So lot size guys, iba't ibang lot size to eh. Kumbaga, dito kapag ka magte-trade ka sa forex market, hindi siya by currency kung magkano yung iti-trade mo. Let's say for example, $1, $2, $3, $10, $100, hindi siya ganoon. So dito, nagte-trade kayo by lot size. Okay? So sa lot size, iba-ibang lot size yan eh. Meron tayong tinatawag na standard lot. Kapag ka standard lot, 1.0 yung iti-trade nyo sa market. Kapag ka 1.0 yung iti-trade nyo sa market, kumbaga dyan, pwede ka magkaroon ng loss or pwede ka magkaroon ng profit na $10 per pip. Okay? So nakikita nyo guys yung presyo, di ba? Gumagalaw-galaw siya. So every time na gumagalaw yan, ang tawag natin dyan is yung pip. Every time na gumagalaw siya, pwede nagkakaroon ka ng profit or pwede nagkakaroon ka ng loss. Okay? So yung 1.0 guys, sobrang risky niyan. Kasi sobrang laki niyan kapag yan yung iti-trade mo sa market. Yung $10 per pip, kumaga sobrang bilis. Masunog yung account mo, lalong-lalo na kung maliit lang yung fund mo, kung 1.0 yung gagamitin mo pang trade sa market. Alright? So meron naman tayong 0.1. Ayan. Kapag ka 0.1 naman, $1 per pip naman yung tinetrade mo sa market. Alright? So, ito high risk pa din siya. Kumbaga,
malaki pa rin kasi eh. Kumbaga yung 0.1 na $1 per pip, mabilis pa rin siya. Mabilis siyang magkaroon ng profit, although, yun nga, mabilis siya magkaroon ng profit, mabilis rin siya magkaroon ng loss. Okay, so yung pinaka-recommended namin kapag ka magte-trade kayo sa market is 0.01 lang muna. Especially sa mga beginners. Ayan. So, sige, try natin to. Magsasell ako sa 0.01. Alright. So, nandito na siya guys. Ayan. So, sa position, meron akong open position na trade right now. Okay? So, right now nakikita nyo, kung red yan, of course, loss yon. Kakaroon ng loss. Kapag ka blue naman, yan, let's say for example, nagkakaroon na ng blue, ano na siya, nagpa-profit na. But, of course, hindi pa loss yan or hindi pa profit yan unless i-close mo na yung trade mo. I-close mo siya. So, right now, yan, let's say for example, di ba, negative siya. Ano pa lang yan, paper loss pa lang siya or yung tinatawag namin drawdown. Hindi pa talaga loss. So, once na ma-close mo na siya, that's the time na, yun nga, pwedeng loss na siya kung i-close mo siya ng red. Pero kung blue naman, of course, profit naman yun. Alright? And let's say for example, di ba, nagbo-blue siya. Kaya tingnan natin Ayan, sige. Example, try ko siya i-close. Ayan. So, nung na-close ko na siya, makikita ko siya dito sa history ko. Ayan. So, yung pinaka-last trade ko, kumita ako ng $0.46. Ang ganong kabilis. Di ba? Sobrang bilis na pwede kang magkaroon ng profit sa market. Pero, in other way around, pwedeng mabilis ka rin magkaroon ng loss. That's why, very important na dapat alam mo kung paano mag-trade sa market. Alam mo kung paano yung position na gagawin mo sa market. Alright? So, dyan. Kumbaga, ganyan gamitin yung MetaTrader 5. Alright? So, dito sa quotes, nandyan yung mga currency pair na pwede mong i-trade sa market. Sa chart, kung gusto mong basahin muna yung market before ka mag-trade. Dito sa trade, nandyan na yung mga open position na tinetrade mo sa market. Alright? And then sa history, dyan mo makikita yung mga past trade mo. Ayan, let's say for example, yan, may mga past trade ako dyan na kumita ng $9, 20 centavos na dollars, 0.35, 1.30, and $0.46. Alright? Ayan, sige. So, balik muna tayo dito sa presentation para mas maintindihan ninyo. Ayan, going back, tulad ng sabi ko kanina, di ba? Sa MetaTrader 5, makikita nyo sa quotes yung mga currency pair na pwede nyo i-trade sa market. So, di ba, let's say for example, Euro USD. Yung first currency pair, yan yung base currency nyo or yan yung binibili nyo sa market. And then yung second pair na nasa right side naman, yan yung quote currency or yung binebenta nyo sa market. Alright? So, paano ba siya nag-work? Let's say for example, tumaas yung value ng euro, which is yan yung buy currency ninyo, yung base currency ninyo, and bumaba naman yung value ng US dollar. So since tumaas yung value ng euro, yung base currency ninyo, dapat naka-buy position kayo sa market. In a way, para habang tumataas yung value ng euro, doon kayo nagkakaroon ng profit. Alright? In the other way around naman, let's say for example, bumaba naman yung value ng euro, tumaas naman yung value ng US dollar. So dapat naka-sell position naman kayo sa market. Okay? So ito yung mga currency pair na pwede nyo i-trade sa market na makikita ninyo dyan sa quote currency ninyo. So meron tayong mga tinatawag na mga major currency pairing. So kung mapapansin ninyo, yung mga major currency pair, lahat yan merong USD naka-pair. Alright? Yung mga minor naman, yan naman yung mga other currency pair na wala namang US dollar na tinetrade. Okay? Now dito, meron tayong tinatawag na bid and ask price. So dito mapapansin nyo, magkaiba yung presyo ng sell sa presyo ng buy. Diba? Let's say for example, pupunta kayo ng money changer. Magpapapalit kayo ng dollar. Mapapansin nyo, iba ang presyo kung magbebenta ka ng dollar at iba ang presyo kung magbebenta ka ng, kung bibili ka ng dollar. Diba? Kasi doon kumikita yung mga money changer. Alright? It's the same thing here in Forex market. Iba rin ang presyo ng sell sa buy. Okay? Kasi dito, meron tayong tinatawag na spread. Okay? Yung spread na yan yung difference sa presyo ng sell and buy
wherein diyan naman kumikita yung mga broker. Alright, 'di ba kasi 'di ba nag-register tayo sa broker, nakikigamit tayo sa kanila, nakiki-leverage tayo sa kanila, in a way na diyan naman sila kumikita, diyan sa leverage, sa spread na 'yan. So 'yan yung tinatawag natin na cost or fees of trading. Alright? Now, ito nabanggit ko na siya kanina, yung PIP, point in percentage. So dapat ito alam niyo din siya, alam niyong basahin yung PIP na every time nagagalaw yung market, of course, nag-iiba yung PIP or yung price sa market. So nakadepende diyan kung magkano yung puwede niyo ma-profit and ma-loss sa market. Alright? So depende 'yun sa lot size na gagamitin ninyo, tulad ng sabi ko kanina. So sa lot size, yan nabanggit ko na siya kanina, meron tayong standard lot na 1.0, ibig sabihin puwede kang magkaroon ng $10 na profit or $10 na loss every time na gumagalaw yung presyo sa market. Alright? Kapagka lot micro naman or 0.10, $1 per pip naman yung puwede mong ma-loss or puwede mong ma-profit sa market. And kapag lot mini lot naman, 0.01, 10 centavos naman yung puwede mong ma-profit or ma-loss sa market. Alright? So kanina, 'di ba nagkaroon ako ng profit na 46, nasa 46 centavos. Ibig sabihin, gumalaw yung market ng 4 pips. Ayan, kasi 'di ba 10 centavos per pip eh, 'di ba? So gumalaw yung market ng 4 pips kaya kumita ako ng $46. 0.46 centavos. Ayan, in dollars, alright? So yan, very important 'to na dapat malaman niyo yung lot sizing. And yun nga kapagka beginner ka pa lang, we recommend na 0.01 lang yung gagamitin muna natin. Alright? So open position, kapag sinabing open position, yun nga meron ka naka-open na trade sa market na buy or sell. As long as naka-open position pa siya, hindi pa siya profit or hindi pa siya loss unless i-close mo na yung trade mo. Alright? Okay. So going back, ayan. Actually, pwede kayo mag-set ng take profit and stop loss dun sa open position ninyo. Pwede nyo i-modify yung open position nyo na trade para hindi nyo na siya kailangan bantayan. Alright? For example, meron ka naka-open na trade tapos may gagawin ka, mag-set ka lang ng take profit and ng stop loss para at least hindi mo na kailangan bantayan yung trade mo sa market. Okay? So, pwede mo siya i-modify. So, paano ba nag-work yung trading kapag for example, naka-buy position ka? So kapag ka naka-buy position ka, of course, you are expecting na tataas yung presyo sa market. Para pag tumaas yung presyo sa market, of course, doon ka magkakaroon ng profit. Kumbaga yung mga target profit mo, mas mataas doon sa presyo na binili mo sa market. Okay? Now, yung stop loss mo, of course, nandun naman sa may baba. Mas mababa sa presyo ng binili mo sa market. Alright? So, ganyan. Pwede kang mag-set ng stop loss and ng take profit dyan sa MetaTrader 5 mo. Okay? So, kapag ka sell position naman, kabaliktaran naman siya. Kapag ka naka-sell position ka sa market, of course, you're expecting na bababa naman yung presyo sa market. Para habang bumababa yung presyo sa market, diyan ka naman nagkakaroon ng profit. Alright? And of course, yung stop loss mo, nandun naman sa taas. Sa taas ng entry point mo. Alright? So, dapat clear din sa inyo yan kung paano i-set, paano ilagay yung stop loss and yung take profit kung naka-buy or naka-sell ka sa market. Okay? Now, meron tayong tatawag na, ayan, meron tayong different forex market hours. Kumbaga dito, meron tayong tatawag na 4 na session. Okay? Merong London, merong New York, merong Sydney, and merong Tokyo. And sa 4 na session po na yan, yung New York session, yan yung pinaka-volatile sa market. Alright? Especially kung US dollar yung tinetrade mo. Okay? For example, gold. Gold versus US dollar. Diba? So, pagdating ng New York session, mas volatile na yung market, mas malaki na yung galaw niya. Okay? So dito sa Pilipinas, yung New York session nag-i-start siya ng 8 PM ng gabi. Okay? Kasi 'di ba kabaliktaran yung oras natin dito sa US. Alright? So right now actually nasa US session na tayo. Ayan, kaya kung mapapansin niyo, check niyo yung chart sa market, medyo mas magalaw na rin siya. Okay? So, yon. But essentially, before kayo makapag-trade sa market, kailangan nyo aralin yung mga technical and fundamental analysis. Kung gusto nyo mag-trade
on your own, 'di ba? Kung gusto niyo mag-manual trading on your own, kailangan niyo munang aralin yung mga technical and yung mga fundamental kasi hindi naman gano'n basta-basta lang magte-trade sa market, 'di ba? So kung ang gagawin mo lang is magba-buy and sell ka lang sa market nang hindi mo alam or inaaral yung forex or yung chart, para ka nagsusugal. 'Di ba? Kasi kumbaga parang tini-take chance mo lang, na, "Uy, tataas 'to," or, "Uy, bababa 'to." 'Di ba? So, para siyang sugal. Pero kung of course aaralin mo 'tong mga technical and yung mga fundamental analysis na 'to, diyan ka matututo talaga kung paano ba talaga nagwo-work yung forex or yung trading, okay? So, dito meron tayong different types of market analysis. Meron tayong fundamental, meron tayong technical, and meron tayong sentimental. Okay? So ito yung mga dapat niyo munang malaman, Ito, dapat niyo malaman before kayo mag-trade sa market. So, umpisahan ko with sentimental. Pag sinabi nating sentimental analysis, kumbaga dito pinapakiramdaman ninyo kung sino yung mas may control sa market. Kung sa tingin ninyo mas malakas yung mga buyer, of course sabayan niyo yung mga buyer. Dapat naka-buy position kayo sa market. Para habang tumataas yung price, dun kayo nagkakaroon ng profit, 'di ba? And kung sa tingin niyo naman mas may control sa market yung mga seller, dapat naka-sell position naman kayo sa market, okay? Now, ito yung isa pa sa mga dapat niyong aralin, itong technical. Ito medyo madugo 'to, Kasi sa technical inaaral niyo yung volume movement, 'di ba? Pini-predict niyo yung future market movement based dun sa mga information from the past. Alright, so dito medyo aaralin niyo na yung mga chart, ayan, yung mga indicators, yung market structure, nandiyan na yun sa may technical. And then sa fundamental naman, sige, unahin muna natin muna yung mga technical, So sa technical, meron kasi tayong different types of market trend. Meron tayong uptrend, downtrend, and ranging. So pag uptrend ang market, of course, makikita nyo, pataas ang market, meron kayong makikita parang hagdan dyan. Ayan. So dito ang tawag namin dyan is higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low. So dito, kapag uptrend ang market, dapat naka-buy position ka lang lagi dun sa higher low. Kumbaga, aantayin mo na bumaba siya dito sa may higher low, pasok ka ng buy, and then para pagtaas niya, dun ka magkakaroon ng profit. Okay? Kumbaga dito, wag niyong sasalubungin yung market. Kung tingin niyo uptrend yung market, huwag kayo magse-sell, di ba? Let's say for example, sa dagat, yung dagat sasalubungin ninyo yung alon, di ba? Mahirapan kayo. Same thing here in forex market, dapat alam niyo yung trend ng market. Okay? So kapag ka downtrend naman, ayan, makita niyo naman, may parang hagdan naman siya pababa. So merong lower high, lower low, lower high, lower low, lower high. So dito, papasok ka naman ng sell dun sa mga lower high. Okay? So wag ka dito magba-buy kasi maiiwanan ka kapagka downtrend ang market. So dapat sasabayan niyo lang yung trend ng market. Okay? Meron din tayong tinatawag na ranging, trend, or sideways. So dito, ito yung mga favorite ng mga scalper. Kasi dito nakakarami sila ng profit. Kapagka sideways ang market or kapagka ranging, ang ginagawa nila usually nagba-buy sila sa baba, tapos magpo-profit sila sa taas, tapos magse-sell na naman sila, magpo-profit naman sila sa baba, tapos magba-buy na naman sila, magpo-profit na naman sila sa taas, 'di ba? Kumbaga dito, inaantay lang nila yung support and resistance. Kasi nandoon sa support and resistance, yung pwede mong gawing position for buy and sell. Okay? So, ano ba yung support and resistance? Pag sabi natin support and resistance, diyan humihinto yung market. Okay? Kumbaga sa bahay, kung titingnan natin, yung floor, yan yung tinatawag nating support. And then yung ceiling, yan naman yung tinatawag natin na resistance. Okay? So same thing with the market. Ayan, meron tayong laging support and resistance. And once na na-break tong resistance na to, ayan, meron tayong natawag na breakout. So, kapag ka na-break na yung resistance, pwedeng yung dating resistance mo, yan ay magiging support mo. Okay? And then, magkakaroon naman ng bagong resistance ulit. So, kumbaga sa bahay, kung kanina, isang floor lang, kapag ka na-break yung resistance, nagkakaroon ng second floor. Now, dun sa second floor, dun naman maglalaro yung market sa bagong support and resistance. Okay? So yan, meron tayong tinatawag na breakout. Pag sinabing breakout, yan yung price movement outside a defined support and resistance level. Kung baga titingnan ninyo, or hanapin nyo rin kung nasan ba yung support and resistance para pag nagkaroon ng breakout, pwede nyo rin silang sabayan.
Okay? So, meron tayong matatawag na mga chart patterns. Ayan. So, aside from that, meron kaming ginagamit ng mga indicators. Kung nakita nyo yung chart ko kanina sa MetaTrader 5, may mga indicators akong ginagamit doon. Kasi yung mga indicators na yon, pwede mo siyang magamit or para ma-forecast yung possible movement ng market. Okay? So let's say for example, ito isa sa mga favorite na ginagamit ko na indicator is yung RSI. Now, yung RSI naman, ayan, makikita nyo yung RSI kung oversold na ba or overbought na yung market, 'di ba? So pag nakita nyo kasi na yung RSI nasa baba na siya, meaning oversold na ang market, so dapat ang position mo is naka-buy position ka na sa market. Kasi oversold na masyado. Possible na umakyat na. So kung mapapansin niyo dito, ayan, nung umabot siya dito sa may ano natin, sa may oversold, ito from here, ito yung market natin, umakyat na siya. Ayan. So syempre kung naka-buy ka dito sa baba, karoon ka ng profit diyan. Ayan, same thing kapag ka overbought naman ng market, ayan, nakapag-sell ka dito, ayan, kita nyo, bumaba yung RSI, bumaba rin yung market. Of course, profit ka na rin dyan. Alright? So, aside from that, actually, hindi lang yon ang inaaral. Inaaral din yung mga candlestick. So, meron tayong tinatawag na mga price action trading or yung mga titingnan nyo rin kung ano ba yung possible na maging movement ng market based dun sa mga candlestick. Diba? Let's say, for example, yan, meron kami tinatawag na shooting star and hammer. So, kung meron kayo nakikita mga ganyan sa market, ayan. So, let's say, for example, may lumalabas na shooting star dito. Ayan, shooting star, shooting star. Tapos may shooting star pa siya dito sa may ano, sa may support. Nung na-break niya yung support natin, ayan, nagtuloy-tuloy na pababa yung market. Ayan. So, isa rin yan sa mga ginagamit sa technical analysis natin. Alright? So, kapag ka hammer naman, kabaliktaran naman siya, ayan, possible naman yan, ang yung price movement natin kapag ka may hammer is going upward naman ang market. And yan, nagkaroon pa siya ng breakout dito sa resistance. Wherein dito, pwede ka na mag-buy. Para kung nakapag-buy ka dito, ayan, nakita mo tumaas yung market, diyan kayo nagkakaroon ng profit. Okay? Ayan. So actually, sobrang dami nung candlestick pattern na yan. Hindi lang yung shooting star or yung hammer. Sobrang dami niyan. Pwede nyo rin siyang i-download or i-search sa Google. Ayan. And aside from that, the last one is yung fundamental analysis. Okay, di ba kanina yung mga technical analysis. Now, meron naman tayong mga fundamental analysis. So dito, sa fundamental analysis, dito naman, inaaral niyo naman yung economic well-being ng isang bansa. Let's say for example, ang tinetrade niyo US dollar. So dapat alam niyo rin yung nangyayari sa US, di ba? What if for example, nagkaroon ng news sa US, di ba? Nagkaroon ng recession, tumaas ang inflation, lahat 'yon possible na makaapekto sa market. Kasi currency pair ang tinetrade natin, pera ang tinetrade natin dito, 'di ba? Ayan. So sa fundamental, ayan, aaralin niyo yung economic ng isang bansa, 'di ba? Let's say for example, strong yung economy ng isang bansa, of course, strong din yung currency nila. And kapag ka weak naman yung economy ng isang bansa, of course, weak din yung currency nila. Okay? Actually, sobrang dami pa dito sa fundamental analysis. Pero hindi ko na siya explain isa-isa. Daanan na lang natin siya. So, meron yung mga possible din na makaapekto yung mga heavy in services industry, yung mga manufacturing services sa isang bansa, yung mga retail services, industrialization, yung employment data, 'di ba? Kung bumaba ba or tumaas yung unemployment rate, yung mga housing data, so nakakaapekto din 'yan. Consumer confidence indicator, ayan, so CCI. So malaking epekto rin 'yan sa market. Ano pa, yung inflation, of course, yung inflation ng isang bansa, nakakaapekto rin 'yan. Yung hyperinflation, yung recession, 'di ba? So pwede rin makaapekto 'yan sa market. Ayan, so kumbaga lahat 'yan tinitingnan ng isang trader para yun nga, alam kung ano yung ita-trade niya sa market, kung magba-buy or magse-sell ba siya sa market, 'di ba? So dito, actually hindi niyo naman talaga kailangan aralin lahat ng mga sinabi ko kanina about fundamental analysis. Kasi dito meron namang isang website na pwede mong tingnan para malaman mo yung mga possible news na pwede makaapekto sa market. Ayan. So, yan yung forexfactory.com.
So, pwede nyo ito i-save, pwede nyo i-search yan, forexfactory.com. Nandyan na yung mga possible news na pwede maka-apekto sa market everyday. Ayan, as in updated yan everyday na kung anong oras siya pwede maka-apekto sa market, kung anong currency pair yung pwedeng maapektuhan niya, and kung gaano kalakas yung pwedeng maging effect nito sa market. Kung high impact news ba siya, kung medium lang yung impact niya, or kung low lang yung impact niya. Okay? So makita nyo dito yung impact. Kung yellow folder yan, ayan, maliit lang yung impact niya sa market. Kapag ka orange naman, yan, medyo medium yung impact niya sa market. And dito naman, kapag ka red folder, high impact news yan. So dito makikita nyo, di ba? Let's say for example, ako ang tinetrade ko, XAU USD, gold versus US dollar. Okay? So ibig sabihin, kung may news sa US dollar, pwedeng maka-apekto to sa market. So, dito may oras na din kung anong oras siya mangyayari. Okay? So, once na dumating yung oras na yan, tapos nakita niyo may red folder, ang mangyayari dyan sa markets, it's either tataas siya ng sobrang taas or bababa siya ng sobrang baba. Ayan. Kumbaga dyan, iniiwasan namin na mag-trade during that time. Kasi sobrang volatile ng market. Hindi mo alam kung saan ba papunta yung market. Kung tataas ba siya or bababa. So dito, dyan maraming nasusunugan, lalong-lalo na yung mga beginners na walang alam na meron palang ganito sa forex market. Alright? Meron palang mga news na pwede maka-apekto na in just one snap, pwedeng maubos yung fund mo. Okay? That's why kapag ka merong mga ganito, merong mga news sa market, minsan iniiwasan namin mag-trade. Kumbaga, antayin lang namin na medyo mag-slow down yung market, tsaka pa lang ulit kami magte-trade sa market. Okay? So, dito yan sa forexfactory.com. Pwede nyo i-save yan. Ayan, para at least, unang-una, yan yung unang yung gagawin kapag ka magte-trade kayo sa market. So, i-check nyo muna kung may high impact news ba, kung anong oras. Para sa ganong oras, iiwasan nyo muna mag-trade sa market. Okay? Ayan. So, di ba nakaka-overload? Nakaka-overload kasi aralin talaga itong mga itong forex. Ayan. Actually, mga basic pa lang yan mga sinabi ko na yan. Marami pa. Kumbaga, hindi lang yan yung mga dapat nyong malaman or matutunan sa pagte-trade sa market, di ba? So, sobrang nakaka-overload kasi tulad ng sabi ko kanina, hindi naman to basta-basta lang na magte-trade ka sa market. Kumbaga, dito sa forex market, this is a high-paying skill na kapag ka natutunan mo, malaki yung pwedeng reward na makuha mo sa market. Alright? That's why, ayan, if you want an easier solution, ayan, para sa mga beginners na gusto talaga matuto ng forex market, actually tulad ko, na this year lang din naman ako nag-start na mag-trade sa forex, di ba? Nag-start din ako with zero knowledge and beginner na wala naman talaga akong any idea about trading, about forex, pero ito yung nakatulong sa akin para matutunan ko kung paano ba mag-trade sa market and ano ba yung mga dapat kong malaman before mag-trade sa market. Ayan. So, okay? So, if you want an easier solution, wait lang guys wait lang natin. Ayan. Meron akong tatawagin guys na isa sa mga estudyante ko lang din before. Ayan, ito is actually beginner lang din siya. Okay? So tulad ko, beginner lang din siya nagsimula at wala rin din naman siyang any idea about trading, pero gusto niyang aralin. Gusto niyang aralin yung forex kasi alam niya na malaki rin alam niya na may opportunity dito sa forex market. Alright? So itong estudyante ko na to, siya yung magpapaliwanag sa inyo kung ano ba yung naging journey niya dito sa forex market, sa forex trading. Kung paano siya nag-start with zero knowledge and kung nasaan na siya right now. Kumbaga, kung paano rin nakatulong etong i-introduce niya sa inyo, i-introduce niya sa inyo na ginamit niyang platform para matutunan niyo yung pagte-trade sa market. Alright? So, ito yung sa mga estudyante ko na right now, isa sa mga coaches na rin namin na actually, meron na rin siyang mga sarili niyang students na marami na rin siyang natutulungan. Of course, na yun nga, natulungan na matutunan tong forex trading. Alright? So guys, hindi ko na patatagalin. Siya na yung mag-introduce sa kanya. Alright? So let me call one of the coaches dito sa economy na talagang hinahangaan din. Alright? So dito, ito yung mga, actually, siguro mas magaling pa sa akin to when it comes to trading right now.
Kumbaga, estudyante ko lang siya before pero right now sa tingin ko mas magaling pa siya sa akin. Okay? So, let me call Coach Isra. Ayan, para mag-share sa inyo yung naging journey niya dito sa forex trading. Coach Isra, are you here? Hello, good evening sa Ayan. lahat ng nandito. Yan, thank you so much Coach Mike sa presentation, no. Ayan. We have 24 participants na nandito sa loob. And magandang gabi sa inyong lahat. Yung mga nakita ko dito kanina, may mga OFW pa tayo, may from Rizal, Cavite, Quezon, and Qatar. So sino yung mga first timer dito na maka-attend at makakita ng mga ano ba tawag dito? Technical details about forex marketing. Comment 1. Sige nga, may mga first timer ba dito? Kasi naalala ko nung first time ko na nakita tong mga to, na to, hindi ko maintindihan. Alam mo yon, hirap pag-gropper no? Hirap pag-bobo hindi maintindihan Kasi ano yun, yung pips, 'di ba? Yung lot size, yung tipong nung unang webinar pa, hindi ko pa naiintindihan kung paano nag-work yung buy at yung sell. So, sino ba yung mga nakaka-relate dito na natapos yung webinar parang walang naintindihan? Okay lang yan. Okay lang yan kasi diyan lahat talaga nagsisimula. Okay? Kasi syempre, zero knowledge, zero idea, bago sa yung information, so talagang hindi mo talaga maiintindihan yon. Okay? Pero the good news here is meron tayong community. Okay? Itong community na to na kinabibilangan namin is ito yung tumutulong para mas maintindihan mo ang forex trading. Okay? So far, meron akong share sa inyo na screen. Yan, paggawa na lang ako na, yan, nakaano na pala ako. Okay. Yan. So, kita nyo na yung screen ko. Kita na ba? Let me know. Yes, Coach. Kita na? Kita na. Okay. So, right now, once again, congratulations dahil nandito ka sa webinar natin na to. So, this discussion is about forex trading. And right now, di-discuss ko yung community na pwede mo rin kabilangan para nang sa ganon, mas madali mo matutunan ng forex trading. Okay? So, kapag meron ka kasing gusto na malaman at matutunan, lalo na wala ka naman talagang idea, napakahirap pag-aralan. Self-study, pwede mong gawin yon pero ang daming trial and error. At based sa experience ko, ako kasi mahilig ako na mag-self-study. No? Nung nagkaroon ng pandemic, pinag-aralan kong online marketing, nagawa ko ng website nang sa sarili ko lang. So sobrang daming bottlenecks nun. Meaning may mga instances na ano meron dito? Ba't hindi ma-trigger? Ba't hindi mag-activate? So wala akong mapagtanungan. Okay? At ang hirap gawin nun kasi yun nga, bago sa akin, okay? Pero ang kagandahan dito, meron akong papakita sa inyo kung paano mo magagawa na matutunan ng forex trading ng mas magaan. Okay? So yan, may mga tanong lang din ako sa iyo. Kung ginawa mo na ang lahat at hindi ka pa rin successful, it's not your fault. Hindi pa huli ang lahat. Okay? So naranasan mo na ba magtrabaho sa companies pero laging kulang para sa iyo ang sinasahod mo? More than 5 years ka na sa job mo pero wala ka pa din na napupundar. Naghanap ka ng extra income para at least masustain yung needs ng family mo pero still kulang pa rin. Nilapitan mo na rin yung mga kamag-anak mo and friends mo para suportahan ka pero wala kang naasahan sa kanila. Gusto mong pag-aralan ng forex trading pero di mo alam kung saan ka magsisimula. Wala kang mahanap na tamang mentor at community na tutulong sa iyo sa forex journey mo. At nag-try ka na din mag-forex trading pero lagi kang nasusunugan. Yan. So minsan ka na rin napapaisip na hindi para sa iyo ang forex at gusto mo na mag-quit dahil hanggang ngayon hindi ka pa din nagiging profitable. Okay, so this webinar is for you if you're sick and tired of losses. So kung lagi ka na naglo-loss, nag-try ka na pero hanggang ngayon nasusunugan ka pa din. Okay? Also, you want someone who will mentor you. So, napaka-importante na meron kang mentor para meron kang napapagtanungan and meron magtuturo sa'yo at mag-guide sa'yo kung ano yung mga kailangan mong gawin.
Also, if you're not satisfied with your results, kung ikaw, nagtatrabaho ka ngayon, empleyado ka, at kulang na kulang sa'yo yung sinasahod mo, at gusto mo ng additional source of income, also, you want to prove them wrong sa lahat ng tao na nagsasabi na hindi mo kaya yan, hanggang dyan ka lang, wala kang mararating sa buhay. Also, you want to have lifetime community. Okay? And of course, you want time and financial freedom. So if yes yung sagot mo, stay with me in this webinar because I can definitely help you. Okay? Nandito kami ni na Coach Michael and Coach JC para tulungan kayo na magsimula sa Forex trading and magkaroon ng depth understanding what Forex is. Okay? So pakilala muna ako sa inyo. My name is Israel Castillo. Yan, dating high school dropout. And dati ako nagtrabaho sa hospital. Okay? And yan, nagtrabaho din ako bilang call center agent. Yan, nasa BPO ako for more than 4 years. Yan, so isa rin akong entrepreneur. And right now, yan, so meron tayong napundar na isang traditional business. No, isa sa mga traditional business, itong shoe store na located sa Tanawan, Batangas. Yan, sino bang malapit sa Batangas dito? Yan, so ito yung biggest shoe store in town. And meron din ako na importer ng mga ukay bales. Okay? So, bigyan ko kayo ng insight dito. Actually, malaki ang kinikita ng mga nag-uukay. Okay? Mapa live selling yan, mapa importation yan. Kasi dito, pwede mong gawin na times 10 yung magiging profit mo. Okay? So, ang naging ano ko dito, ang naging capital ko dito, umabot ng 1.2 M. Okay? And nagpa-profit ako dito, nagneneto ako dito ng 300 to 500,000 per month. Okay? Pero, yun nga, binenta ko siya. Okay? Ba't ko siya binenta? Eh, ang laki na nung kinikita ko doon. Kasi, meron akong nadiskubre. Yan. Ang nadiskubre ko is pwede ka pala na kumita ng pension. Okay? Yung mga nakikita mo dyan na Icon 15, 3K, yan, 900, sila ay nag-earn na ng pension, monthly pension ng ganyan. For example, itong Icon 15, that's 15,000 USD. Okay? So kung i-convert natin yung 15,000 US dollar ngayon is nasa magkano ba? More than 800,000 plus. Okay? So ibig sabihin, pwede ka na kumita ng ganon kung seseryosohin mo to. Okay? And yun yung reason kung bakit give up ko yung ukay. Yan, alam niyo na kung bakit. Okay, kasi bakit? Sa traditional business kasi, kailangan mo ng syempre kapital. Kailangan mo ng malaking kapital para magkaroon ka ng malaking income. Kailangan mo na makapag-establish ng magandang negosyo. Okay, kailangan mo ng physical store, kailangan mo ng legalities, kailangan mo ng mga products, kailangan mo ng pampasahod, operational expenses, napakarami mong kailangan i-consider bago ka makapagtayo ng isang traditional business. Pero right now, okay, ito kasi tinitreat ko to as business. Okay, so ibig sabihin kung ito negosyo para sa akin, at tinitingnan ko rin, importante din kung ano yung expenses. Okay, dito kasi hindi mo kailangan ng hindi mo kailangan ng malaking capital. Hindi mo kailangan ng location para magtayo ng store mo. Hindi mo kailangan ng mga legalities. Hindi mo kailangan business permits, no? Hindi mo kailangan ng staff para magtrabaho para sa iyo. Okay, kasi ito portable business which is kaya mong mag-business, kaya mong mag-trade kahit nasaan ka pa. Okay, kahit ikaw ay nagta-travel, kahit ikaw ay nagtatrabaho, kahit saan. Basta meron kang phone at internet, pwedeng-pwede. Okay? So yan yung perks, no, na meron ka na business na ganitong forex trading. Okay? And yan, right now, nag-earn na ako ng 1,500 monthly pension. So kung i-convert natin ng 1,500, nasa 80,000 yan monthly. Okay? Nang wala akong nilabas na milyon na kapital. Okay? So ngayon, ito yung ilan sa mga feedbacks ng mga students ko. Okay?
So actually nakakatuwa na basahin pa ulit-ulitin to kasi may malaki tayo na naging ambag sa progress nila, sa development nila, no? Kaya kung bakit din sila ngayon is maganda na yung income nila, okay? So meron tayo na commitment, meron tayo na binibigay ng mga guidance, no? And support sa mga students natin na nandito sa community. Okay? And sa lahat na mag-i-stay dito sa webinar na to, I have a surprise for you. Okay? So I will also give you free one-on-one coaching session for 30 minutes. Yan. So make sure na mag-stay ka hanggang sa dulo ng webinar na to kasi meron akong surprise sa'yo. Okay? May mga surprise kami nakahanda. Alright? So imagine mo kung ano yung lifestyle mo at ng family mo kung kumikita ka na ng gusto mong income per day. Okay? Imagine mo din kung malinaw na sa'yo yung step by step na gagawin sa negosyo mo at may magtuturo sa'yo ng mga kailangan mong gawin. Imagine mo na hindi ka mangangapa kung saan ka magsisimula at kokopyahin mo na lang yung mga kailangan mong gawin. At yung circle of friends mo at relatives mo ay kumikita na din kagaya mo. Okay? So question, bakit crucial na matutunan mo to ngayon? Okay, number 1, mapag-iiwanan ka if you're still stuck in the 90s way of earning money. Okay? So, ibig sabihin, kung ikaw hanggang ngayon is nandun ka sa 90s way of earning money, ibig sabihin, pag kailangan mo ng pera, ang hinahanap mo lagi or ang kailangan mo lagi, pumapasok sa utak mo is kailangan ko ng trabaho, kailangan ko ng mautangan, kailangan ko na mag-OT. Kailangan ko na mag-OT-OT para malaki yung sahod ko. Okay? So, yan yung way of earning money before. Pero right now, dalawa na yung nagtatrabaho, kulang pa rin. Tama ba? Also, you've been there for so long. Hanggang kailan ka magtitiis sa panlalait at pang-asar sa'yo ng mga friends at relatives mo? Diba? So, you're still working hard, not working smart. So, you deserve much better results for you and your family. So, kung hanggang ngayon, ikaw is nagtatrabaho ka, okay, walang masama sa pagtatrabaho, pero kailangan mo magkaroon ng additional source of income. Okay? So, ang isang successful na tao, lahat ng meron siya ngayon is stepping stone lang. Lahat ng nagkaroon siya before ay stepping stone lang din. So, kung meron siyang trabaho, no? So, hindi doon natapos, nakaipon, nagtayo ng negosyo, yung iba naman nagdagdag ng additional asset, nagdagdag ng additional source of income, pinataas ang cash flow at ngayon meron ng time and financial freedom. So yun yung kailangan mo kung gusto mo at seryoso ka talaga na magkaroon ng financial stability. Okay? So gusto mo ba ng massive result type G? Gusto mo ba ng massive result type G? Sige nga. Type G. Yan. So kung gusto mo ng massive result, dapat alam mo to. Okay? Ano to? Sequence. Anong ibig sabihin nito? Sabi ni Google, a particular order in which related events, movements, or things follow each other. Okay? For me, it is a faster accomplishment of one thing. Key to a faster accomplishment of one thing. Anong ibig sabihin ba ng sequence? Ang ibig sabihin nito, yung pagkakasunod-sunod. Okay? Bakit ko ito sinasabi? Okay. Itong sequence kasi, itong salitang sequence kasi, hindi to iintindihan or wala tong malaking factor or walang malaking impact sa mga normal na tao. Ang ibig kong sabihin, hindi para pansinin kung ano yung salitang sequence. Pero alam mo ba, napaka-importante ng sequence sa buhay natin. Why? Kung alam mo yung sequence, madali mong matatapos yung isang bagay effectively. Intindihan nyo? Kung alam mo yung pagkakasunod-sunod, madali mong matatapos yung gusto mong gawin. For example, gusto mong magluto. First time mo siyang gawin. 'Di ba? Kung hindi mo alam kung ano yung mga ingredients, kung hindi mo alam kung ano yung mga process, yung mga step by step, kung saan ka magsisimula, kung ano yung step 1, step 2, step 3, step 4, step 5, matatagalan ka dun sa gusto mong gawin.
At ang outcome, pwedeng hindi maging maganda. Why? Kasi hindi mo alam yung pagkakasunod-sunod. Lahat ng ginagawa natin dito sa mundo, meron tong sequence. Yes, name it. Kahit nga paliligo yan, may sequence yan. Kahit nga pagpasok mo sa trabaho, may sequence yan. Kung paano ka pumasok Kung paano ka gumising, kung paano ka mag-toothbrush, kung paano ka mupo, kung paano ka sumakay ng jeep. 'Di ba? Lahat ng yan may sequence. Kung hindi mo alam yung pagkakasunod-sunod, matatagalan ka na gawin yung isang bagay effectively. Okay? And right now, diyan na papasok ngayon yung community natin. Okay? Yung community natin is nakapag-tie up sa economy. Okay? Ang economy is tech company and forex institution na located sa Los Angeles, California. At ang CEO nito ay si Hassan Mahmoud. Okay? He's a financial expert na nakapag-gain na ng multiple 9 figures income in global sales at nakapag-train na din sa 62 to 80 different countries. Okay? And na-feature na rin siya sa Forbes magazine dahil sa kanyang cutting edge technology. Familiar ba kayo sa AI? ChatGPT. Familiar ba? Type yes nga. Sa Siri, Alexa, open the light. Okay, yan na nowadays yung mga technology. Sobrang high-tech na. Yung tipong papalakpak ka, magkakailaw. Yung tipong magsasalita ka lang, bubukas yung gate. Okay? At si Hassan Mahmoud, yung CEO ng economy, ay na-feature sa Forbes magazine dahil nakita ng Forbes yung vision nito at yung mission nito. Okay? So sabi niya dito, nag-create siya ng economy para matulungan yung mga tao na matuto sa forex trading. So meron AI access ka na makukuha once na maging part ka ng community namin. Okay? So again, ano ba ang use ng AI? Napapadali nito yung mga bagay-bagay. 'Di ba? So ngayon, pag ang estudyante, pag merong gustong i-research, i-chat GPT lang. 'Di ba? So ita-type mo lang doon and then boom, mag-show up na kung ano yung sagot dun sa concern mo, sa tanong mo. Ganyan naka-high-tech ngayon. Alright? And si Manny Pacquiao, kilala nyo ba to? Siyempre naman. So, pambansang kamao. Isa siya sa mga brand ambassador ng economy. So, kung nakita nyo yung last fight niya, yung short niya na suot, may suot siya na short nun. Yes. So, meron yung tatak na economy. Yan, sa harapan. And registered din ito dito sa Pilipinas. Yan. So, ano meron dito? Ano meron sa loob? So, madidiscover mo dito kung ano yung mga kailangan mo para simulan ang forex trading. Also, ano yung mga strategies and techniques na i-apply mo para mabilis na bumalik yung kapital na nilabas mo at magkaroon ka ng tuloy-tuloy na kita. Okay? So, dito ituturo din namin kung paano ka makakakuha ng trading signal na may 70 to 80% win rate at makukuha mo din yung sequence. Ito yung pinaka-importante. Yung sequence na kailangan mo para mas maging profitable ka sa forex trading journey mo. Okay? So, ito yung isa sa mga ma-access mo. Itong ECA, Economy Calibrate Academy. So, nandito lahat yung mga basic to advanced training course kung saan nandyan yung mga kailangan mo na matutunan. 'Di ba meron kayong narinig kanina ng mga lot size, pips, mga ano pa ba? Support resistance, yan. Makikita nyo siya dito. Yan, stop loss, how to buy, how to sell, yan, etc. Okay? So, meron ka na ma-access dito para nang sa ganon, hindi ka na mahihirapan. Ano bang kailangan ko muna matutunan? 'Di ba? Ano ba yung mga terminologies na yon? Ano yung support? Ano yung resistance? Paano mag-buy? Ano yung lot size? Nandito na siya lahat. Okay? English to. Okay? So, basic English naman siya. Hindi naman siya madaling intindihin. Okay? And also, nagkakaroon din tayo ng Forex and Manara training. Yan. Also, live trading session. So, dito, ito si Abdallah, every 9:30 nagla-live siya. So, scalping. Okay? 9:30 p.m. PH time. So, dito, no, thousands of traders yung sumasabay dito sa kanya. So, pag sinabi niyang buy, 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 yan. So, sasabihin mo lang, babay ka rin. Pag sinabi niya i-close mo na, close mo na. And pagdating naman ng masterclass, meron din tayo. So, nagkakaroon tayo ng masterclass, nakaschedule na yan ahead of time. And dyan, dinidiscuss din, and nagkakaroon din ng mga training sessions. So, magkakaroon talaga, literal, ng mga depth understanding what is Forex. Okay?
And of course, itong Solex, yan. So, makaka-receive ka ng mga phone alert kasi dito. So, once na ma-set up mo to, for example, nagta-travel ka, nasa sakyan ka, tapos may nag-message sa'yo, okay? Solex, meron kang nakita na alert, okay? For example, itong si Manara. So, si Manara, ito kasi is nakakapag-identify siya ng mga harmonic patterns. So, itong harmonic patterns na to, ang ibig sabihin nito, ito yung yan, kung makikita nyo to, yan. Ito yung example ng BAT. Yung harmonic patterns kasi, ginagamit to ng mga trader, confirmation to kung ano yung magiging bias, kung ano yung magiging entry nila. Is it buy or sell? For example, itong BAT na to, na-identify siya ni Manara. Okay? Ang isang professional trader, kailangan pa niya na mag-charting. Okay? Mag-mapping. Okay? Kailangan pa niya na mag-intay kung ano yung i-construct at makikita mo sa market. For example, ito. Yan. So, kung ikaw may idea ka sa ganun, okay, ang isang professional trader, i-identify pa niya yan. Uy, ba't to ah? Hanapin niyo yung entry price. Pero si Manara, kaya niyang i-trace yan. AI kasi yan. Yan yung sinasabi ko kanina na nilagay ni Hasan Mahmoud dito sa economy. Okay? So, si Manara, nakapag-identify siya ng harmonic patterns na pwedeng gayahin mo na. Okay? Nandiyan na yung entry, nandiyan na yung target profit at yung stop loss. As in, kokopyahin mo na lang. Okay? So, yan yung makikita mo dito sa phone alert. Okay? And it's up to you na lang kung i-entry mo siya. And tinuturo rin namin kung alin yung kailangan mo muna i-consider before ka mag-entry kasi hindi naman lahat ay mataas yung win rate. Why? Kasi si Manara kasi, di ba, nakakapag-identify siya ng harmonic patterns. Nababypass niya ang mga fundamental news. For example, merong political issue ngayon sa Israel. Di ba, may war ngayon. Ngayon, ang market ngayon, ang US ay bearish. Meron pang nag-cut pa ng interest rate. Okay? Ang US ngayon bearish. Ibig sabihin, lahat ng mga currency pair na tinitrade against USD, for example, itong gold, bullish siya. Okay? Halimbawa, na-identify ni Manara na BAT pattern. Okay? Tapos, sell. So, most probably, hindi siya magmamaterialize. Why? Kasi, yung fundamental, yun yung lagi nating primarily na tingnan. Yung fundamental. Okay? Ibig sabihin kung ano yung nangyari sa ekonomiya ng US. Okay? So, yan. Nagiging matalino tayo dito kasi mga jargon terminology yung mga pinag-uusapan natin. Okay? So, yan. Ito yung Manara Trade Ideas and Session. So, ito naman totoong tao to. Kung kanina, AI, ngayon, ito totoong tao. Okay? Na nagbabato siya kung saan ka magbabuy, kung saan ka magsasell, ikakopy mo na lang talaga literal. Okay? And ito yung mga additional products na pwede mong i-avail. Yan, Plutos and RFX. Yan, binary trading. Kung may idea ka na dyan. And ito yung ilan sa mga trading results. No? 73%, 100%, may mga 100% din dito. Dito naman sa stock options, 100% din, and dito sa DeFivers. So, hindi ibig sabihin nito no, na 100% win ratio is forever na siya na 100%. Okay? Past results do not guarantee future results. Alright? So, magkano ba enrollment fee dito? 105,000 ang enrollment fee dito sa community natin. Kung meron ka na alam ng mga Forex Trading Academy, yan, Forex Academy. Okay? So, kasi dito sa Laguna, meron dito nag-o-offer na 65,000 for 3 months. At yon after 3 months, wala ka ng support na makukuha sa kanila. Ibig sabihin, tuturuan ka nila, papasok ka doon, okay? And after nun, wala na. Okay? Kumbaga, kailangan mong aralin within 3 months yung Forex trading. Okay? Meron pa nga, more than 120,000, meron pa 150,000. So, mahal talaga yung Forex. Why? Kasi may value. Kaya mo kasing kitain dito kung ng ilang minuto lang, yung kinikita mo ng 8 hours sa trabaho. Magkano ba ang 8 hours mo? 500, 600, 700. Alam mo ba na yung $20 ay minuto lang?
Okay? Yes, minuto lang yung kinikita dito. $20 is 1,000 pesos na yan. So, minuto lang kinikita dito. Ibig sabihin, nakasave ka ng time, nakasave ka ng effort, nakasave ka ng money. Okay? Kaya, valuable ito, ang forex trading. Okay? Interesting? Question. Wala naman ako 105,000. Paano yan? Okay? So, no worries kasi marami kaming hinandang special bonuses para sa'yo. Okay? Bonus number 1, ma-access mo yung exclusive Facebook community group access. No? Magkakaroon ka nito. Nandito lahat yung mga estudyante natin at yung iba pa ng mga kumikita dito sa Forex. Okay? Sa community natin. Bonus number 2, 2 to 4 training sessions a week. So, meron tayo ng mga training almost daily. Yan. So, para magkaroon ka ng mas malalim, no? Na pagkakaintindi, ang lalim ng mga Tagalog, nang mas maintindihan mo pa kung ano yung Forex, kung paano siya nag-work. Okay? Kasi hindi ito instant na pag natutunan mo, narinig mo, matututunan mo siya. No. Napakalawak po ng Forex trading. Okay? Bonus number 3, ma-access mo din yung crypto trading full course at yung stock option trading full course namin. Okay, bonus number 5, magkakaroon ka rin ng trading journal at trading plan. Yan. So dito hindi ka basta-basta magti-trade. So meron kami na bibigay, no, kung ano yung magiging trading plan mo. Ibig sabihin nito, dapat naka-plano kung magkano yung target profit mo. Kung hanggang magkano lang yung target mo. Kasi bakit? Meron kasing isang factor noon, yung tinatawag na overtrade. Pag nag-overtrade ka, ang high probability nito is nasa 90% na mauubos yung fund mo. Matatalo ka pa, maglo-loss ka pa. For example, naka 200 ka. 200 USD ka, naka $200 ka in one day. Ngayon, parang gusto ko pang medyo maganda ang market ngayon makapag-trade pa nga ulit. So, hindi ka na kontento, nag-greedy ka. Okay, so anong nangyari? Nag-loss ka pa. Okay, so dito ma-access mo rin to, magkakaroon ka ng trading plan at yung 70 to 80% win rate. And of course, bonus number 8, EA or bot installation. So kung ikaw busy kang tao, wala kang time, wala ka na gusto mo na ma-maximize, no? Na magkaroon ng bot na siyang magte-trade na para sa iyo, makukuha mo rin 'yan. Magkakaroon ka rin access diyan. Itong EA bot installation, okay? Another thing, itong copy trading sa Blitz FX bot natin. So itong community natin, no, meron tayong nilabas na bot din. Kung gusto mo na mag-copy trade, yan. So another features din to, another access din na magkakaroon ka is pwede ka na mag-copy trade sa Blitz FX bot natin. So far yung gain nito is nasa 28% per month, yung highest niya. Okay? And itong intelligent automation, yan. So itong intelligent automation, guys, iba-iba kasi yan. Yung tatlong sinabi ko from EA or bot installation, yung una, magkakaroon ka mismo ng bot yung dun sa trading account mo. Okay? Padalawa, magka-copy trade ka lang, pero hindi i-installan yung trading account mo. Okay? At itong intelligent automation, ito naman, automate naman ito sa season trader. Ibig sabihin, merong season trader, ngayon meron kang trading account. Ngayon, every time na nagte-trade yung season trader, nami-mirror, okay, yung trading account mo. Ibig sabihin, nagkakaroon din ng trading activity. Na kahit ikaw busy ka, wala kang masyadong oras para mag-trade, merong automatic na nagte-trade para sa'yo. Okay? At itong bonus number 11, itong S2S program. So, ginawa ko itong sequence to success program na kung saan nandito na yung kailangan mo na gawin. Diba? Remember yung sequence? So, nandito na yung step 1, step 2, step 3, step 4. Nandito na lahat ng mga sequence na kailangan mong gawin para nang sa ganon, hindi ka na mangangapa kung saan ka magsisimula. Anong sunod? Anong sunod? Anong sunod? Okay? So, nandyan na yan. Step by step. Okay? So, mas nagiging madali, no? Mas nagiging madali yung pag-aaral mo ng forex trading. Kasi provided na namin lahat. Spoon feeding nga, 'di ba? Spoon feeding ika nga.
Right? So ito lahat ng mga kukuha mo na value. Enrollment fee dito is 105,000. Exclusive Facebook community group access priceless. 2 to 4 training sessions a week, 10,000 pesos. Crypto trading full course, 10,000. Stock options, 11,999. Trading journal and trading plan, priceless. Trading signal, priceless. Bot installation, 10,000. Copy trading, priceless. Mirroring automation, 10,000. Total of, ito pa pala, S2S, 30,000. Total of, magkano? 186,999. Ganyan kalaki yung value ng makukuha mo. Okay? So, sir, laki-laki naman yan. Wala naman akong pera para mag-enroll ng ganyan. Okay? No worries kasi bibigyan ka namin ng 50% off, which is magkano? 93,000 na lang. Okay? Pero laki niyan, di ba? Di ba? So, sige, gawin natin 70% off. Magkano na lang? Magkano 70% nun? 56,000 pesos na lang. Okay? So, 56,000 pesos, yan yung value na makukuha mo. Pero alam ko, guys, ito, malaki na para sa'yo. Okay? Malaki na to para sa atin, no? So, ang gagawin natin, okay, sige, bigyan namin kayo ng discount, 90% off na lang. 90%, magkano to? Okay, you only need to pay for the enrollment fee, 18,699 pesos. Okay, at yun yung value na makukuha mo para makasama ka sa community namin at mag-guide ka kung paano gawin ng forex trading. Okay? Tanong ko sa iyo ngayon, sulit ba kung magiging malinaw na sa iyo kung ano yung step-by-step effective strategies na kailangan gawin para maging successful ka sa business mo? Sulit ba kung may sequence ka na susundin para mas madali mong matutunan ng forex trading? At sulit ba kung magkakaroon ka ng installed AI para siya na ang bahalang magbigay sa iyo ng signal at magpa-profit ka na lang? Sulit ba? Dahil nakaabot ka sa part na to, meron akong surprise sa iyo. Yan. So instead na 18,699 yung enrollment fee natin, you only need to have at least 8,888 or $149 na enrollment fee para maging part ka ng community natin. Okay? So, alam ko guys, no? 8,888, marami nang dumaan sa inyo na ganito, no? Pambili mo na ng phone, na panghanda mo na sa mga occasions, sa fiesta, sa birthday. Pero, still, wala naman nangyari. Tama ba? Wala naman nangyari after mong bumili ng ganito, after mong bumili ng phone, after mo na naghanda ng fiesta. Diba? So, ang ginagawa pa nga ng iba, nag-aalaga ng baboy para pagdating ng fiesta. Ipangahanda. Okay? This time, gawin natin na makabuluhan, no? Yung 8,888 na meron ka. Okay? Kasi bakit? Minsan, nagkakaroon tayo ng iba't ibang opportunity no? Na tayo, minsan, hindi natin nagagamit ng tama yung pera natin. Okay? So, ito, gamitin mo to this time ng tama. So, itong enrollment fee na to, magkakaroon ka ng highest paying skill na kung saan kaya mong kumita ng pera kahit nasaan ka pa. Okay, na hindi mo kailangan na mag-submit ng resume, hindi mo kailangan na mag-apply sa trabaho para kumita ka ng pera kasi daig mo pa yung mga manager, yung mga boss sa kumpanya kasi bakit? Kaya mong mag-forex trading. Okay, at nagiging profitable ka. Okay? So, hindi lang yan. Meron din tayong 5 days money back guarantee na ibibigay. So, ano ibig sabihin nito? Once na nakita mo, hindi naman hindi naman profitable to Okay, we're giving 5 days money back guarantee para nang sa ganon. Mabigyan ka namin. Mabigyan ka namin ng ano bang tawag doon? 'Di ba? Kasi yung sa totoo lang no, ako bilang negosyante, walang money back kapag ikaw magnenegosyo. Pag nalugi ka, tapos ibabalik mo yung produkto mo sa supplier, walang ganon. Okay, kahit nga meron kang sari-sari store. Pag may sari-sari store ka, tapos yung mga paninda mo is kumunat,
Okay, hindi mo siya pwedeng ibalik sa tindahan at sabihin mo na, "Ay sir, hindi ko na ano, ibabalik ko po gawa ng hindi naman nabenta, eh, kumunat lang." Walang gano'n, okay, walang gano'n. Pero dito we're giving 5 days money back guarantee at ito is ganito kami ka-confident kasi bakit? Lahat kasi ng kailangan mo is na-provide na namin. Ikaw na lang yung kulang. Okay, ikaw na lang yung kulang para gawin at i-apply lahat ng mga ituturo namin. Okay, ganyan kami ka-confident. Alright? So this is your chance to change your life. Alam ko no na naghahanap ka ng another source of income na opportunity para still magkaroon ka ng dagdag income and this is your chance. Okay? And no, nagkakaroon din ako by the way no ng coaching session. Yan yung sinabi ko kanina earlier. So gusto mo ba na magkaroon ng coaching session with me or ng tao na send sa'yo ng link ng webinar na to? Okay, so nagbibigay kami ng coaching session. Just comment, I want, and i-screenshot mo to. I-send mo to sa taong nag-send sa'yo ng link ng webinar na to para magkaroon din ng free coaching session sa'yo. Okay, so I hope no na nagkaroon ka ng enlightenment kung ano yung community na papasukan mo. Kasi syempre dapat alam mo muna kung anong meron dito sa loob. And right now, meron ako na i-introduce sa inyo. So itong tao na to, no, ito yung tao na tumulong din sa akin kung nasaan ako ngayon. Ito din yung tao na tumulong sa akin para mas matutunan yung forex trading. And sobrang dami ng mga estudyante na natutulungan na din ito. Okay? So sobra din ng mga nagiging profitable na at ang tinuturo lang napakasimple lang, mangopya. Okay? So as in, yes, magkakapi ka lang. 'Di ba? Sa school bawal mangopya, dito magkakapi ka lang. Mangongopya ka lang. And right now, gusto kong ipakilala sa inyo itong tao na to na sobrang taas ng respeto ko at sobrang dami din ng mga tao na natutulungan right now. Sobrang laki na din ng community na to na kinabibilangan natin. Okay? So itong tao na to guys, palakpakan natin. Okay, pwede tayo mag-unmute. Magbulabugin natin ang chat box kasi tawagin natin ang pinagpipitagan, no? Pinagpipitagan at pinaka malupit na mentor, isa sa mga malupit na mentor natin dito sa economy at sa community natin ng LGR Capital at ang Legendary Circle. Tawagin natin walang iba kundi si Coach JC Lazaro. Coach JC, are you there? Yes, I'm here. Kapatid, thank you so much, Coach Isra. Napakagwapo at napakalupit naman nun, no? So yun guys, magandang gabi. Yun, papin na lang po, ladies and gentlemen. So, kamusta naman po kayo dyan? Alright, so syempre, guys, buhay pa ba? Baka na pwede kayo mag-open ng camera para syempre magkakitaan naman ho tayo, no? So syempre, buhay pa po ba kayo dyan? Buhay pa po ba? Yun, buhay pa po. Alright, so sige, open kayo camera guys para naman magkakitaan tayo, no? So syempre, give us a few minutes of your time. Just give me like 5-10 minutes. Actually, halos kauuwi ko lang din. Galing kami sa Forex workshop na ginanap namin dito sa Pampanga. And I hope you are still alive and kicking. But before anything else, I would like to thank, of course, our speakers na talagang naggagwapuhan at talagang super duper ang pagmamahal sa mga tao. Of course, I would like to thank, of course, Coach Michael. Palakpakan nyo naman si Coach Michael, no? Grabe, kahit pinasakit mo yung ulo namin, pero talagang todo explain pa rin. Pinaintindi niya po sa atin sa simplest form kung ano bang forex trading. And of course, palakpakan nyo naman, of course, Coach Israel. Diba? Napakagaling ng taong to, napakabait, napaka down to earth. Kita nyo naman, palakpakan nyo naman kasi itong taon to is currently 1,500 na. Influencer 1,500. And of course, Coach Michael's currently Prodigy 3K. So, guys, magandang gabi. My name is Coach JC. I'm head and founder of LZR Capital and I would like to acknowledge everyone for coming tonight. Pero syempre, first and foremost, ladies and gentlemen, huwag na tayo magpaka-plastic-plastic pa. Diba? So, uunahan ko na kayo. Bakit? Alam ko na ang mga nasa isip ninyo ngayon. Diba? Coach,
malamang sa malamang, syempre, pag kayo ang nag-explain, si Coach Isra nag-explain, pag si Coach Michael na nag-explain, ba't parang ang gaganda lang? Syempre, baka naman kayo lang talaga kumikita dyan. Paano naman kami? Baka hindi kasi para sa amin yan. So, basically, I just wanna show you this, guys, no? Syempre ako, alam niyo ba ako, nire-record ko kasi lahat ng milestone ng mga estudyante natin. No, lahat ng milestone literal. So, syempre, I just want to say na alam ko na ang mga tanong nyo kung totoo ba yan. Baka naman kasi kayo lang kumikita dyan. I just wanna show you this. Let me share my screen. Alright, so syempre guys, ito ang account ko sa Facebook, and for your information, lahat po ng mga milestone ng mga estudyante ko talaga nire-record ko. Alright, so I just wanna show you, I wanna share you this, alright? So guys, tingnan nyo to. This is the results of the students na meron ako right now. Well, actually, si Glenn, he was managed to profit like what? 9,000 pesos in a single night. So habang nag-work sa madaling araw, nagpo-forex trading sa gabi, side hustle niya to, 9,000. Ito, si Jisan, profit siya 7.75, give or take 450. Ito si Jemai, this is 9 weeks ago, 'di ba? Nag-profit siya ng $160. Imagine, 'di ba? So, ito sino to? Si Marvin to. Okay, this is his third account ng profit siya 7,000. 'Di ba? 1.6. 'Di ba? Ito si Coach Cherry, imagine. Profit siya 3,800 pesos. 'Di ba? 1.6. 14,500 Coach Cherry again, imagine. 'Di ba? 4.3. 14,200, $91, imagine. May magcha-chat pa. Coach, share, thank you, ROI na. Sana marami pa kayo matulungan. Imagine. So, 1,500. Itong estudyante ko si David, nag-profit siya ng $30, winidraw niya agad. Hindi may 1.5 siya. Ganon ka-liquid to na nabanggit kanito ni Coach Mike kung paano gaano ka-liquid ng forex trading, no? Di ba? So, ito, pang 1-2. Di ba? 1-2. Imagine. I just wanna share you this, ha? Si Coach Cherry. Hello, what's up guys? Coach JC right here. So guys, may ibabalita ako sa inyo ha. So super excited ako kasi super proud ako sa taong kasama ko ngayon kasi she's one of my students dito sa economy, and of course, because of forex trading. Gusto kitang batiin. Hello! Yeah, Miss Cherry is in the house. For Yes. your information, si Coach Cherry ay ilang taon? 22 years old. Young, 22 years old, no? So, ang income niya sa forex trading for the week, baka naman pwede Ano? mong i-share. Ayan, lagyan na nga. Oh. 132,000 in just 1 week. Grabe! Forex trading. Grabe! Alright, Diyos ko. Coach Cherry, I'm super happy. Thank you, Coach, sa support! Of course, thank you so much. And of course, super happy ako. Keep up the good work at ako'y Yes! proud na proud sa'yo. Alright, so bye guys! Bye-bye! See? Diba? So, bakit ko siya pinapakita sa inyo? Because it's not a question anymore. It's not a question anymore, ladies and gentlemen. Ang dami na pong kumikita, ang dami na pong natutulungan. But first things first, so syempre, what are the factors that you have to consider? So why you need to do this? So, unang-una, I just want to show you this. Anong pakiramdam kung hanggang ngayon ganito pa rin ang cellphone mo? Diba? Ano pakiramdam kung hanggang ngayon ganito pa rin cellphone mo, 'di ba? Usually pag ganito cellphone, pag medyo may na-signal, tinataas mo ng antena 'yan, 'di ba? Look at the difference, ha. This phone and this phone. These are different eras, pero these are both mobile phones. Tama ba? So anong gusto kong ipakita? Right now, ang business ngayon, kapatid, for me, pa-obsolete na po ang traditional business. Ang uso ngayon, digital business na. They're both business, pero ladies and gentlemen, digital business na. Bakit? Right now, the mobile phones that we are using right now are kompleto na. May video, may camera, 'di ba? May pang-call, may pang-text, may pang-YouTube, may pang-email. Samantala noong unang panahon, call and text lang. That's it.
Diba? So what I'm trying to point out, ladies and gentlemen, these are the currently technology na nangyayari right now. So what would you feel kung ikaw you have the ability and the opportunity to get yung income na meron sa first world country? Diba? Anong pakiramdam nun? Kasi for your information, right now, forex trading, normal na po itong ginagawa ng mga taga first world. Ang good news niyan, ladies and gentlemen, welcome. Bakit? Sa Philippines po, ginagawa na po ito ng mga tao. With the help of what? Economy. For your information, if you're familiar with ChatGPT, economy is the ChatGPT in forex trading. Diba? So always remember, take note, hindi lang po gadgets ang nag-e-evolve. Pati ho negosyo nag-e-evolve na rin. So what I'm trying to point out, ladies and gentlemen, kung right now is wala ka pa ring idea kung anong concept of business ang gusto mong itayo, wala ka pa rin alam kung anong klaseng negosyo ang gusto mong itayo, welcome sa forex trading phase. Alright? Kasi for your information, digital na po talaga ang kalakaran ngayon. Patutunayan ko. Nung araw, if may gusto tayong gamit na bilhin, pupunta tayo sa mall. Tama ho ba? Pero right now, kung gusto mong bumili ng gamit, first place to go, alam nyo kung ano? Shopee and Lazada. Kasi ang malupit dyan, i-deliver pa sa bahay mo. Digital ba? Yes, it is digital. Ang malupit lang sa Shopee at Lazada, kapag gumagamit tayo nun, sila ang kumikita. Tama ba? On the other hand, paano natin gagamitin ang digitalization? Paano natin gagamitin yon on our advantage? On our advantage, kapatid, dito papasok ang forex trading. Bakit? This is the way of the future. Paano ko nasabi? Kapatid, huwag na tayo magpaligoy-ligoy pa. Tatandaan mo to, kung trabaho, sweldo, bayad, utang ka pa rin, trabaho, sweldo, bayad, utang ka pa rin, for the past few years, for the past 10 years, kapatid, huwag mo nang ipilit. May mali sa ginagawa. Tama po ba? Huwag na ho natin ipilit at huwag tayo magpaka-plastic-plastic pa. The big reason kung bakit ho nandito tayo right now, you know why? Kasi ikaw is alam mo na kulang pa rin. May mali pa rin. Ilang years ka na nagtatrabaho? Kamusta ba ang account mo? May laman ba? GCash mo may laman ba? Di ba? You have to understand this part. You know what? Kung gusto mo palang baguhin yung current na meron ka ngayon, kung gusto mong baguhin yung current situation na meron ka ngayon, isa lang ang gagawin mo. Baguhin mo rin ginagawa mo. Always remember this, ladies and gentlemen, that information can transform situation. That's the reason kung bakit lahat ng mga negosyanteng mayayaman right now are patuloy na yumayaman. At lahat ng may kaya sa buhay right now is talagang laging may kaya at na-maintain nila. Alam mo bakit? Alam niyo bakit? Kasi may alam sila na hindi ho alam ng karamihan. Tama, mali. I just want to point out this, ladies and gentlemen. Alright, forex trading, alam ba ng tao? Yes, alam ng tao, pero hindi nila alam kung paano gawin. So anong good news doon, kapatid? Alright, so this time, may alam ka na hindi ho alam ng karamihan. So meaning to say, you have already the advantage to do something. Diba? But ladies and gentlemen, ito lang naman ang karaniwang sagot ng iba, no? No? Kaya yung desisyon na gagawin mo tonight is crucial. Crucial ang gagawin mong desisyon tonight. Paano ko nasabing crucial? Always remember this, that we are the products of the decisions that we made a few years ago. What I'm trying to point out, kung anong meron ka ngayon, kung ano ka ngayon, yan ang results kung ano yung mga decisions na ginawa mo 2 years ago, 3 years ago, 5 years ago. Tama? What I'm trying to point out, ladies and gentlemen, tingnan mo sarili mo right now. Tingnan mo yung anak mo right now. Tingnan mo yung family mo right now.
hindi ka ba mapagod? Hindi ka ba mapagod? Di ba? Araw-araw traffic, araw-araw pasok ka ng pasok, magkakasakit ka na lang pero kailangan mo pang pumasok. Di ba? Nakipagplastikan sa mga boss mo, sa mga katrabaho mo, nakipagplastikan ka. Ayaw mo environment ang trabaho mo, pero pasok ka pa rin ng pasok. You know what? And you know why? You know why? Wala ka kasing choice, kapatid. Wala ka kasing choice. And that's the main reason. That's why we're doing this. Bakit? Guys, this time, meron ka palang choice na pwedeng gawin to do this. The reason lang kung bakit hindi mo pa siya alam, and the reason lang kung bakit may mga agam-agam ka, you know why? Kasi hindi ka pa aware na may mga ganitong klaseng bagay pala. Tama ba? Tama ba? Hindi ka, you're just not aware. Pero ang akin lang, ladies and gentlemen, Forex trading right now is currently, okay, captivating hearts of many Filipinos. Bakit ka mo? This is the only business, take note, na pwede mong isabay sa currently na ginagawa mo right now. Diba? Bakit sa Pilipinas so hindi uso second job? Diba? Ang maganda with Forex trading, pwede mo tong i-trade as second job mo. Diba? And ang malupit dito, it has the huge potential that can potentially, okay, sabayan yung current or tapatan yung current negosyo or trabaho na meron ka. Paano ko nasabi? Nangyayari po sa amin eh. Nangyayari po sa amin eh. Ang dami yung natutulungan nito. That's the reason, kapatid. Kung until right now is dasal ka pa rin ng dasal kay Lord na, Lord, sana naman bigyan mo ako ng chance, Lord. Lord, sana naman may mabago. Pero tatandaan mo, kung gusto mong may mabago, ang maggagawa nun, ang magdi-decide nun, hindi si Lord. Ang magdi-decide nun, ikaw. Kaya decision mo, crucial for tonight. Kasi kung anong desisyon na gagawin mo tonight, yun yung magiging ikaw by 2025. Ang mahirap lang po sa Pilipinos, nagdidesisyon sila ng sobra-sobra, ng sobrang ganda, at magdidesisyon sila willingly. Alam niyo tuwing kailan? January. Alam niyo bakit? New Year's resolution daw. What I'm trying to point out, ladies and gentlemen, kung magdi-decide ka, bakit January pa? Eh, pwede naman ngayon. Pwede naman ngayon. O ito, tanong. Gusto mo bang may mabago sa 2025 mo? Gusto mo bang may mabago sa current results mo? Kung meron, simple lang sagot. Kung gusto mong may mabago, ibig sabihin, may kailangan ka rin baguhin sa ginagawa mo. Di ba? Di ba? Kung gusto mong madagdagan yung income mo, ibig sabihin, may dadagdag ka rin sa gagawin mo. Kasi you cannot expect a different results with the same actions. Nakuha niyo ako? Hindi niyo pwedeng sabihin, madadagdagan yung sahod mo sa kakapasok at kakapasok lang ng trabaho mo. Wala hong ganon. Kasi kahit pasok tayo ng pasok dyan, whether we like it or not, yung bilihin, aakyat at aakyat pa rin. Ang sahod natin, hindi rin po umaakyat. Stagnant ang sahod natin. Ang mahirap dyan, yung inflation, tumataas. Yung value ng pera natin lumiliit kasi yung mga bilihin lumalaki. Nakukuha niyo yung punto ko. That's the reason crucial yung gagawin mong decision tonight. Kasi kung ano ang decision na gagawin mo ngayon, yan ang magiging ikaw. A year, 2 years, or 3 years from now. What I'm trying to point out, ladies and gentlemen, tanongin kita. Kamusta ba linya mo? Kasi kung tatanungin mo sa amin, Coach JC, baka naman kasi linya mo yan. Linya nyo yan, yung mga nag-explain. Yung mga speakers ngayon, linya nyo yan, hindi naman linya. Kung tatanungin nyo ako, kung linya ko to, of course not. Hindi ko linya to. Pero ang akin lang, kahit hindi ko to linya, anak ng 7 Dragon Ball, lilinyahin ko. Alam mo bakit? Kung dito ko mabibigay yung pangangailangan ng mga anak ko, pangangailangan ng pamilya ko, pangangailangan ng mga mahal ko sa buhay, kahit hindi ko to linya, lilinyahin ko. Tanungin kita, kamusta linya mo? Ilang taong ka na ba dyan? 5 years? 2 years? 3 years? 1 year?
10 years? Gano'n ka nakatagal dyan, kapatid? Kasi kung matagal ka na dyan at pinipilit mo pa rin, huwag mo nang ipilit. Bakit? Alam mo na yung results sa trabaho mo eh. 5 years ka na dyan, wala ka pa rin ipon eh. Kulang pa rin income mo eh. Huwag mo nang ipilit, kapatid. Alam mo na yun, alam mo na yung result dyan. Ang akin lang, kapatid, one time lang. One time lang. Itong ginagawa natin, ginagawa namin, I'm sure hindi mo linya. Pero what if? What if lang? Tamaan mo. I am 100% sure kahit hindi mo to lilinyahin mo pa rin. Kasi alam mo bakit? This time, kung anong desisyon na gagawin natin tonight, hindi na para sa atin to. Hindi na para sa atin. Para kanino na to? Para sa mga bata na. Para sa mga anak na natin. Sa mga mahal natin sa buhay. I just wanna share this. Ba't ko sinasabi to? Kasi alam mo guys, because of forex trading, because of economy, I was able to put my kids to the one of the most prestigious school here in Pampanga, OB Montessori. Guys, per bata dyan, 100,000 ang enrollment. Pero nang dahil with economy, with forex trading, I was able to put them to a great school. Lahat ng politiko dito sa Pampanga, dyan nag-aaral yung mga anak. And I was very fortunate to see my kids na nag-aaral sa ganitong klaseng eskwelahan. Ang sarap lang po sa pakiramdam. Yan yung panganay ko. O, tingnan nyo naman yung bunso ko, dyan din nag-aaral. Di ba? Dyan din nag-aaral. At ang sarap lang ng pakiramdam, bilang magulang, bilang tatay, na napag-aaral mo yung mga anak mo sa mga ganyang klaseng eskwelahan. Bakit ka mo? Yung pinagpapaguran ko, nakikita ko. Di ba? Nakikita ko. O, ito tanong ko. Kamusta yung pinagpapaguran mo? Nakikita mo ba? O yung pinagpapaguran mo talagang pagod na pagod ka na. At wala pa rin. Alam mo guys, itong gabing to, isa lang sasabihin ko sa inyo. Yung prinsipyo ko kapatid, sana maging prinsipyo mo rin. Ano ba yung prinsipyo ko? Habang bata ka pa, habang kaya mo pa, habang may oras ka pa, kapatid, sumubok ka. Hindi man para sa'yo, kapatid, at least sumubok ka. Kasi kung hindi mo to gagawin, may ibang gagawa. Pag ito di mo ginawa, may ibang gagawa. Alam mo bakit? Next week, may webinar na naman. May iba na namang makakarinig. May iba na namang makakakita. Eh, nung advantage mo, una mo nang nakita eh. Alam mo pumipigil sa'yo? Hindi naman yung pera. Kasi yung pera nagagawa ng paraan eh. Ang pumipigil sa'yo dyan, kapatid, sarili mo. Bakit? Natatakot ka. Di ba? Eh, syempre, normal na matakot. Pero the big question dyan, hanggang kailan? Hanggang kailan ka matatakot? Hanggang kailan mo na maiintindihan na kapatid, na kapag itong technology na meron right now, itong forex trading right now, pag ito di mo ginawa kapatid, na pag-iiwanan ka na. Kasi always remember this, kung nasan ka ngayon, hindi mo deserve yan. Kung nahihirapan ka, kung may pera ka right now, hindi good, didagdagan natin. Pero kung until right now is na medyo nahihirapan ka pa rin, kapatid mo munang ipilit. At ako na nagsasabi sa'yo, hindi mo deserve yan. You deserve more. You deserve better. Kasi tatandaan mo, hindi tayo nabuhay sa mundong to para magbayad lang ng kuryente, tubig at payables. Minsan ka na lang mabuhay, kapatid, sarapan mo na. Tatandaan mo that tomorrow is never a promise. Kaya kung may gagawin kang desisyon right now, ngayon mo gagawin, hindi bukas. Hindi sa makalawa, hindi sa susunod na linggo, dapat ngayon. Kasi kung gusto mong may mabago sa current situation mo right now, ang magdi-decide dyan, hindi naman asawa mo, hindi kaibigan mo, hindi yung kakilala or nanay mo. Ang magdi-decide dyan, ikaw. Hindi ibang tao. So, if you want to make a change in your life, kapatid, you have to step up. You have to stand up. Diba? Kasi nowadays, kapatid, eto na po, digital business na ang nangyayari. Bakit? Saan ka makakakitang income ngayon na nasa bahay ka lang? Bumabagyo, umuulan, kaming mga trader, chill lang kami sa bahay. Bakit? Kahit basta may internet, may cellphone ka, may income kami.
As a matter of fact, kapatid, I just wanna share this. Minute ko yung iba, yung kaklase ko kanina when I was in college. Ayun, nag-meet kami kanina. Nag-meet kami kanina. At shinare niya lang sa akin na, sabi niya, "Brother," sabi niya, "alam mo ba, I was praying kay Lord na kung ano ba talagang gagawin ko kasi ako mismo nalilito ako. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Hindi ko alam kung paano ako magsisimula. And all of a sudden, lumabas kayo." Ayun, nag-enroll. Ayun, nag-enroll siya. So, what I'm trying to point out, ladies and gentlemen, kung nagpe-pray ka kay Lord, malay mo ito na. Kasi ito sinasabi namin, pwedeng totoo, pwedeng hindi. Depende kung gaano ka ka-negative, ah. 'Di ba? Puwedeng totoo, puwedeng hindi, pero ang akin lang kapatid, what if totoo? What if matulungan ka? What if mabago ka, 'di ba? What if kapatid, yung mga pangangailangan na matagal mo ng kailangan, eto na. Kasi ulitin ko, if you're not going to make a decision tonight, ibig sabihin, hindi mo kulang pa siguro. Baka baka di mo talaga mahal ang anak mo, pamilya mo, 'di ba? Kasi kung mahal mo sila, you will always make a decision na ikagaganda nila. At ito lang sasabihin ko, gumanda buhay ko, gumanda buhay namin dito. At take note kapag may nauna, may susunod. Always remember that. So, kapag ito di mo ginawa, may ibang gagawa. 'Di ba? Kaya kapatid, minsan ka na lang mabuhay. Kapatid, sarapan mo na. Alright, so hindi ko na patatagalin. I know we already got so much of your time and I hope may natutunan kayo sa amin and I hope may value kaming naibigay ko sa inyo ngayong gabi. Alright, kasi always remember, September na ngayon, October, November, December, we have 3 months bago magpasko. At kapatid, kapag Pasko, kapag bare months na, ang bilis ng araw. Maniwala ka sa akin. Galing kami, nag-grocery kami kahapon sa mall, grabe, tumutugtog, Christmas song na. 'Di ba? Wag kang papayag kapatid, nauulit sa 2025 kung anong meron ka ngayong 2024. Wag kang papayag. Good news! Nandito kami. Tuturuan ka namin, tutulungan ka namin, lahat ng alam namin impart namin sa inyo. And sabay nating gagawin 'to at sabay tayong babago at magbabago. Alright, ng mga current situation natin. Always remember this, that information can transform situation. Alright, so this time, may alam ka na hindi alam ng karamihan. So take advantage of it. Habang kaya mo pa, habang may oras ka pa, habang may pera ka pa, kapatid, sumubo ka. Hindi man para sa'yo, at least kapatid, sumubo ka. So ladies and gentlemen, my name is Coach JC. At thank you so much for listening to me. And I hope, okay, and Coach Michael, kindly send na lang yung observers GC nyo. Please dito yung observers GC natin, sorry. Paki-send na lang dito sa chat box para at least they can join. Do sa para if you want to observe, pwede ko kayong mag-observe sa mga at least mga current results ng ating mga students. And if you have any questions, please don't hesitate to approach our, of course, legit na coaches right there. Of course, Coach Michael and Coach Israel together with me, maraming salamat po. So, this is once again, this is Coach JC. All right, Coach Michael, back to you. Thank you so much. Alright, thank you so much, Coach JC. Ayan. So, maraming salamat sa pag-join sa webinar natin for tonight. Alright, so sinend ko na guys dyan sa group chat natin yung messenger link kung saan kayo magjo-join for our observer group. So para kung may mga tanong pa kayo, of course, pwede kayo magtanong dyan. Nandyan kaming mga coaches ninyo na mag-a-assist sa inyo. Ayan, and I hope na meron kayong natutunan na value for tonight for 2 hours na nagstay kayo dito sa webinar natin. Ayan, so again, thank you so much. So, guys, ingat lang kayo sa mga poster sa mga scammer namin kasi meron kami mga poster and scammer. So, make sure na mag-join kayo dyan sa observer group natin para dyan nyo lang kami kukontakin.
Alright, so again, balikan nyo yung kung sino yung nag-invite sa inyo dito sa webinar na to, kausapin nyo na sila para matulungan kayo on how to start here in economy. Again, thank you so much Coach JC and Coach Isra sa pag-join sa webinar natin for tonight and sa mga participants natin na nandito. Ayan, so ayan, join na kayo dito sa Observer GC natin para ayan, hindi kayo maligaw. Alright, nandiyan kami mga coaches, tutulong sa inyo kung gusto niyo na mag-start with forex trading and economy. Again, thank you everyone and God bless.